Okay, Kawasaki Barako third, no? Third generation na po siya. Bakit siya naging third generation? Meron siyang electric start at kung mapapansin nyo guys, FI version na po siya, no? So Barako third generation. Sulit pa ba ngayong year 2025 para sa ating Pantra series or Pantricycle segment? Ayan guys, so ito yung pinaka walk around first impression review lang natin, ano guys, no? At syempre ito yung ating engine, it's a 175cc guys, no? At ito yung kanyang spark plug, ayan. Syempre yung kanyang throttle body kit, no? FI version na po siya guys, no? So sa Pantra series po, ito yung FI version na meron available sa market today, no? Kasi usually kay carb type mo mula sa mga other brands. Okay, so marami nating lumabas na version to. Ito na yung pinaka third generation nito dahil ginawa po siyang FI na. At yung kanyang engine ayan nga po, 175cc. Meron na po siyang available na shock or primary and secondary shock. Pag bumili kayo nito, kasama na po yan, ayan. Kitang kita naman, kulay black din. At ang kanyang headlight, ito, ayan. It's a halogen type or stock bulb lang po siya. Ilang watts ba to? 35 watts po, ano. Tapos signal light niya is standard ordinary bulb, hindi pa po siya LED. At dito, umpisa natin dito, meron siyang rubber boots. So napakalaking bagay nito dahil kasi meron siyang pamprotekta sa mga dumi, sa mga debris sa labas. So at least hindi karaniwan kasi pag walang cover, no, sa katagalan dito na mamonitor na dilinis is nagkakaroon siya ng tagas na kasi bumababa yung ating shock mula sa pinaka-seal ng ating front shock. So napakalaking bagay na meron tayong mga boots, lalo pagka mga itong naka-expose yung kanyang fork, no? Tapos yung kanyang ito front fender niya guys, ayan, kulay blue. Syempre Rayos type siya na meron siyang size ng 1.6 po yung front rim tire niya. At ang kagandahan talaga guys sa mga Kawasaki Barako, ito ang laki ng drum brake niya, no? So di ko lang alam kung ano pang ganitong klaseng kalaki drum brake ang meron na available na Pantra series. So napakalaki talaga halos. So sa braking syempre pag ganyan kalaki, alam na natin na magandang klase. Okay? So size ng rim is 1.6, no? And then yung kanyang size ng gulong is 275/17. Syempre standard lang type na gulong to, which is ano ng MVP. Yan. And ito yung kanyang busina. Yan, very simple lang, no? Made in India, standard lang. Okay, sa part na to, ayan, napakalinis lang, no? Talagang very minimalist na talagang, syempre standard type kasi siya na motor, kaya talagang wala kang masyadong makita mga cover dito. Talagang as in makina makita mo talaga dito. Tapos naka-ready na yung ito sa ating Pantricycle. So check nyo na lang yung kanyang welding kung yes, pero syempre gawa ng Kawasaki yan. Kaya pagdating sa mga itong frame yan, asahan nyo talaga naman na solid yan, no? Pang matagalan. Okay, kanyang side stand. Ayan. Tapos naka center stand siya guys. Meron lang siyang ditong cover. Ayan. So yung kanyang kadena, syempre check natin kung anong size ng kanyang rear. So naka 44, standard lang yan guys para sa one, kumbaga calculated na yung kanyang sprocket, ano niya, size niya 44, pero sigurado baka ito 14 to 14 o 44, no? So kung maglalagay siya ng sidecar, bahala kayo magdagdag na lang ng additional teeth, 46, 48, depende po sa inyo, pero ito standard niya. Lalo kung makargaan, syempre mas malaki yung rear sprocket or mas marami siyang ipin, mas malakas ang hatak or di siya persarado. Or yan nga po. So ayan, again, ito dalawa yung shock niya dito. Ayan, kitang kita naman. Ang ganda ng shock niya kasi painted siya na black na, no?
Tapos sa upuan, ayan, nakalagay lang siya ng 175. Kanyang seat type, mga synthetic lang. Okay, dito sa rim sa likod, 1.16 po siya guys, no? Ayan, and then yung size niya ng gulong naman dito is 300, no? So sa rim, standard lang din ng 1.6, no? Pero kung gagawin ko siyang pang single, naku, lalaparan ko to, tapos gawin siyang alloy. Pero yun siya pang ano kasi to, pang tricycle. So again, nakita ko yung kanyang sprocket para guys, ito sa likod is DID na. Wow, di ko lang alam kung pati yung kadena is DID din, pero ito sure yan, matibay yan, solid, no? So I think dito yung battery nya. Ayan. Yung sa ano ng ano ko, usually kasi dito tornilyo, ito mukhang dipihit na lang, ano, ayan, no? Okay na rin. Check natin para mas makita natin yung battery nya. Ayan. Buksan lang na natin to, no? Mahaba yung tornilyo pala niya guys. Ayun. Check natin yung kanyang battery para mas makita natin, no? Okay. So ito yung kanyang regulator, yung pang charge. Meron siyang dito yung kanyang fuse, ayan. Meron siyang spare na kasama sa ilaw, sa ignition. Tapos meron pa siyang fuse dito sa FI nya, no? Kitang-kita naman. So sa battery niya guys, hindi ko na ma-check. Ito ba talaga yung ano yun? Ganito lang siya. Kung anong size nito, pero 12 volts 5 ampere lang pala siya guys. Na syempre US yan, so sure yan talaga na pang matagalan yan. Wag lang tayo maglalagay ng iba pang accessories dyan, magtatagal yan. So ito yung kanyang tools, meron siya dito. So yun, 12 volts 5 ampere yung kanyang battery, malit lang. Siguro sapat lang talaga siya para dyan lang, no? And then punta tayo sa tail light. Ang tail light nya ito, yan, standard lang na bulb, tapos signal light lang. Meron siyang rear carrier dito. Punta tayo sa tangke nya. Actually ang lapad ng tangke nya, no? Malapad siya, ayan, umaambo na. Tapos yung kanyang speedometer guys, syempre updated na to. Ito may kasama na siyang fuel, neutral, high beam, turn signal light, indicator. So yung speedometer natin, dito lang siya, wala siyang RPM. Basic na rin halos talaga siya. So meron lang siyang yung gasolina, tapos yun lang. So at least ito meron siya sa gas. So sa gear indicator wala siya, no? Sa ano lang siya, neutral na agad lang siya. So depende sa inyo kung sanay kayo sa mga pakiramdaman, no, pag naka-gear nya. So bakal na kayo magdagdag bawas. Sa pinaka-switch natin, uy, meron siyang kasamang hazard na pala guys, oh. Ayos. So ito improvement to sa bagong Kawasaki Barako 3rd generation, kasi meron siyang, ayan na, no, hazard switch, no, high and low, left and right, busina, and electric start. Pero dito parang may nakaabang siya, no. So maganda siguro kung meron siyang talagang switch talaga dito, siguro para sa ilaw. Pero hindi, automatic na to, dahil yun yung pinaka standard talaga ngayon, na automatic headlight po na talaga tayo ngayon, for safety na rin, no. Tapos yung kanyang susi, yan, Kawasaki, no, goma lang to, no. So ayun, no, ito pala yung goma lang, ito parang hard plastic siya or hard rubber. So yun lang halos, basic lang dito tayo dito. Tapos yung kanyang signal light, ayan, kitang-kita naman bilog. Classic type, ano. Okay, so yung tanke niya, hindi ko lang sure kung ilang liters to. Meron siyang cover dito, no. Takip, no. Okay, ano pa ba? Ayan, so syempre drum brake pa rin dito sa likod. Sabi ko nga sa inyo, ang laki ng drum brake niya, no. Ang laki. Sa mga Panta series talagang ito yung okay Kawasaki Barako na to, kasi ang laki ng drum brake nya. Ayan, lumalakas na po yung ulan. Kanyang andito sa likod, ayan, kita-kita yung pagka welding. So solid talaga halos yan guys, na pangmatagalan siya. Okay, so again, this is 175 Kawasaki Barako 3rd generation. Sulit pa ba ngayong 2025? Thank you for watching po, no.